Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Pag-usapan na naman natin ang isa na namang senador na pinag-aaksayahan ng mamamayang Pilipino ng pera. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pinagsasweldo natin, itong mga senador na to, ito na naman ang isa na walang pakinabang at kitang-kita na hindi makabayan. Ang sinusuportahan ay China. Itong si Alan Peter Cayetano. Sayang ang galing nito sa pagdebate. Ipinakita niya, dito na naman yung debate nila ni Senator Kiko Pangilinan na pinaghandaan niya, well-researched at ready sa pakikipagtalo. Kaya lang, kahit anong gawin pa nito na pagpapanggap, itong mga to, pag nako-corner mo, pagka alam nila na nakakahalata ang mamamayang Pilipino na pro-China sila, medyo nagpapanggap sila na kunwari, pabor sila sa Pilipinas, kaya lang gusto lang nila ipairal ang batas o ipairal ang mga rules and regulation. Kaya lang kahit anong gawin pagtatakip nitong si Alan Peter Cayetano, halatang-halata talaga na ang pinagtatanggol niya ay China. I-deny nila yan, gaya na rin sa pag-deny nitong si Marcoleta. Nung sabihin niya na ipamigay na lang natin yung KIG or Kalayaan Island Group, ngayon binabawi niya. Pero obvious naman yung mga pinagsasabi niya. So ngayon, itong si Alan Peter, pinagdidiinan niya na hindi tama yung ginawa ni Tariela. At sinasabi niya na hindi ito umaayon sa kagandahang asal at sa international protocol. Ito yung pinaninindigan niya. Pero Alan Peter, hindi mo man lang pinagtanggol ng Pilipinas, hindi mo man lang sinabi na may maling ginagawa itong China diyan sa West Philippine Sea. Ni minsan, kayong mga pro-China senators, wala kaming narinig sa inyo, kasama na dyan si BP Sara. Wala kaming narinig sa inyo na pagtatanggol, na pagkukundina sa ginawa ng China sa ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Maraming beses na, nakailang daan na tayong protesta dyan. Pero ni minsan hindi kayo nagsalita para sa Pilipinas. Naandiyan dyan yung pambabastos, pangaagaw ng mga huling isda, pananakit, paninira ng gamit. Lahat yan ginawa na ng China. Pero wala kayong sinabi para man lang maibsan yung hinagpis ng mamamayang Pilipino dito sa mga nararanasan natin pambabastos, pambubuli. Na hanggang ngayon ipinagtatanggol niyo pa. It was saying follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and oranges, President. Mr. No. President. You are simplifying Session what is is a suspended for 1 complicated international. I will speak after him. No, Mr. President, I've made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature, so I'm not sure where Yes. where the point of the caricature is being Mr. President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. No. Mr. President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganon din po sa international affairs. You do not mess with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. At eto, galing-galingan ka talaga. Nag-cite ka na naman ng mga protocols na sinasabi mo na ganito dapat ang asal ng mga uniform personnel. Ganito dapat ang asal ng mga taong gobyerno. Igalang natin ang mga leaders ng ibang bansa.
At sinasabi mo pa, tama ang sinabi mo na mula pa nung kabataan natin, tinuturuan na tayo ng tamang asal kung paano itrato ang kapitbahay, ang ibang tao, ang mga nakakatanda, at ganun din sa mga world leaders. Tama ka dyan Cayetano. Ang mali mo rito, ang glaring na mali mo rito, tinamaan ka na magaling. Binabastos tayo. Binabastos tayo nung mga sinasabi mong taong dapat nating igagalang. Diyan sa West Philippine Sea. Walang kaibahan yan, Peter Cayetano o Alan Peter, walang kaibahan yan doon sa sinasabi nating tama na irespeto ang nakakatanda, tama irespeto ang kapitbahay. Pero, ang ginagawa ng kapitbahay mo, hinihipuan na yung anak mong babae. Binabastos na yung anak mong babae. Kung saan-saan na hinawakan, pinagsasalitaan ng hindi maganda, winawalang hiya na. Ang gusto mo, sagutin pa rin natin ang kagandahang asal. Alan Peter, ganyan ang gusto mong sabihin sa mamamayang Pilipino. Binastos yung anak mong babae, pinaghihipuan kung saan-saang maselan parte, hinipo-hipo ang buong katawan, pinagsasalitaan ng hindi maganda, pagkatapos sasabihin mo, dapat marunong tayong gumalang sa nakakatanda. Napaka walang hiya mo, Alan Peter, para magsalita ng ganyan. Igalang ang mga kapitbahay, irespeto sila, pero kung umabot na sa sukdulan na binabastos na ang anak mo, binabastos na ang kapamilya mo, ngayon gusto mong sabihin, pairalin pa rin ang protocol, pairalin pa rin yung napag-aralan natin sa school, ang itinuro sa atin ng mga teacher na maging magalang sa nakakatanda. Igalang yung mga kapitbahay na mga bastos, na mga nambubuli, na mga nanghihipo, mga nangwawalang hiya na hindi nagpapakita ng galang sa ating sovereignty. Ganyan ba gusto mo sabihin, Alan Peter? Pakawalang hiya mo. Tumigil ka. Mabuti na lang itong si Senator Kiko Pangilinan ay nanindigan. At ang aming pagsuporta at pagsaludo kay Senator Kiko Pangilinan ay hindi mawawala. Ganun na rin sa mga tao o sa mga senador na naninindigan laban sa pambabastos at pangwawalang hiya ng mga Coast Guards at Chinese Navy. Ganun na rin kay Senator Ping Lacson na nanindigan dito sa mga pinagsasabi ni Senator Marcoleta na ipamigay na raw natin yung Kalayaan Island Group na talaga namang obvious ang kanilang pagkiling at obvious na sila ay nakikinabang dito sa China. Kahit ano pa ang sabihin ninyong pagtanggi, yung mga lumalabas sa bibig nyo, nagiging automatic. Hindi nyo namamalayan na automatic na ang pagtatanggol nyo sa China dahil nga sa malaking pakinabang siguro ninyo. Kaya ganyan kayo. Nalimutan nyo na kayo ay mga Pilipino, nalimutan nyo na kayo ay pinapasweldo ng mamamayang Pilipino, pinapasweldo kayo ng gobyernong Pilipino, pero ang pinagtatanggol nyo ang China. So that's why the question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, dapat i-protest ng ating ambassador. At dapat tanungin, official ba yan? Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Mr. President, wala namang problema magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo ng China state-controlled media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin. So maliwanag, Mr. President, na they too, through their official channels. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan and then yung general mo, personal. Wala akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Tariela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga Brad mo,
pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama Brad mo. Mali eh. Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na, tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. He can go around, he can join the media, he can be a blogger, he can be a professor, he can be like Ronald Llamas and call himself a influencer or a political analyst, di ba? But At itong si Alan Peter, mahalata mo talagang tinatamaan dito. Naaasar talaga or galit ito kay Ronald Llamas. Pilit niyang isinisingit sa kanyang talumpati itong pangalan ni Ronald Llamas. Kaya itong si Senator Edu, ituloy niyo lang po ang pangbabatikos dito kay Alan Peter. Talagang tinatamaan ninyo. You are hitting the nerve. Pinilit niya pang maisingit ang pangalan ni Ronald Llamas dito sa kanyang pananalita na ikaw daw ay isang self-proclaimed na analyst na hindi mo naman talaga sinasabi. Ang sinasabi nga nitong si Sen Edu or itong si Ronald Llamas, isa siyang political heckler. Hindi niya sinabi ni minsan, at least hindi ko narinig, na sinasabi niya siya ay isang political analyst. Talagang asar na asar itong si Alan Peter Cayetano dito kay Ronald Llamas na tinagurian siyang sugo. Tinagurian siyang sugo ni Jesucristo. Kasi naman ikaw, Alan Peter, nagpapakit kang masyado. Nagbabait-baitan ka. Masyado mong pinalalabas na ikaw ay banal pag ikaw ay nagsasalita para pakinggan ka ng taong bayan. Sinabi mo nga minsan yan, na isa kang sugo ni Jesus Christ. Kaya yan, binabanatan ka dyan ni Ronald Llamas. Kaya Sen Edu, tirahin mo ng tirahin. Nasa tamang direksyon ka para birahin itong mga katulad nila Alan Peter, nila Marcoleta, nila Robin Padilla, na isa ring galit na galit sa'yo. Tuloy mo lang yan, Sen Edu, Sir Ronald Llamas, at ituloy mo ang pagiging isang magaling mong political heckler. Precisely, it is a systematic propaganda campaign to discredit our public officials, to discredit our armed forces, Mr. President. Ganyan ang style. And the statement of the DND, if you look at it, if you read through it, they were saying, and they condemned the lies, Mr. President. They described it as lies ang nilalabas ng China. And then dito tayo, nagrereklamo sila dahil dito sa caricature. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Tandaan po natin, dapat itong mga senador na to, pagkaisahan po natin mga kapatid, mga kabayan. Huwag po tayo magpabaya dahil ito pong mga senador na to ang magbebenta ng ating bansa. Huwag po natin silang pabayaan. Huwag na po natin ibalik sa pwesto ang mga ito pag dumating ang mga panahon na lumapit na naman sila para iboto sila. Tandaan po natin ang mga pinagkagawa ng mga senador. Hindi po sila makabayan, hindi po sila makapilipinas. Sila po ay nangangalaga at ipinagtatanggol ang China. Again, hanggang dito na po mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kahit subscribe, kahit hit the notification bell, pati rin po yung like button. Mag-comment po tayo, iparating natin dito kaila Marcoleta, kaila Robin Padilla, dito kaila Ahino Marcos, at dito kay Senator Cayetano, at iba pang mga makachinang senador or mga senador na hindi tayo tumitigil, hindi tayo magpapabaya, hindi natin papabayaan, ibenta nila ang ating bansa sa ibang bansa. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, mga kapatid, mga kabayan. Magkita-kita po tayo ulit.